Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa iyo, Sir Seth. Gayon din sa mga magiliw na tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa channel na ito. Ako po si Pemo. May babahagi lamang akong kwento. Patungkol ito sa karanasan ng Tatay Hil ko noong kabataan niya. Nangyari ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, noong dekada 90. May mga parte ditong hindi kaaya-aya. Nakakasukla talagang hindi niya magugustuhan. Sa mga kumakain dyan, pasintabi po. Nang panahong yun ay nasa edad 15 taong gulang pa lamang si Hil. Nabalot umano ng kababalagan ang bahay nila noon. Maraming pagpaparamdam, mga kaluluwa, lamang lupa at kung ano-ano pa. Ayon kay Hil, walang matinong presensya ang pamamahay nila. Makailang beses nang pinabindisyonan. May albularyo pa pero hindi napapalaya sa mga elemento. Matagal na apula ang mga pagpaparamdam. Maraming nangyari at may nakakawindang na revelasyon. Bueno, malalaman niyo ang lahat sa kabuuan ng kwentong ito. Malaki ang bahay nila. 2 palapag at pang-ancestral house talaga ito. Nanghihinayang naman ng kanyang amang si Jabit na ibenta o hindi naman kaya ipagiba ito. Gawa ng mayaman ito sa kasaysayan. Bagay na iniingatan talaga nila ito bilang alaala sa lahat ng mga pangyayari sa nakaraan. Pero ang nakaraan naman na ito, nanatiling hindi alam ng mga nakatira doon. Hindi pa umano gaano karami ang mga tirahan noon kumpara ngayon. Magkakalayo kasi ang mga bahay. Tapos hindi pa maayos ang daanan. Bukod pa dyan, medyo liblib din yon. Itong likod ng tahanan ay may lumang pugon. May panaderya umano ang kanilang angkan pero noon pa itong panahon ng Espanyol hanggang sa panahon ng Hapon. Hindi na ginamit at wala umanong alam ang pamilya sa kung bakit noon pa ayaw na itong ipagamit sa kanila. Ayon kasi sa Tatay Jabet, pinagbabawalan sila noon na gamitin itong muli ng kanyang mga abuelo. Yun din ay batay sa kanyang ama. Lubhang nakapagtataka, matibay ang pugon at medyo malaki ito ng konti. Gawa sa matitibay na semento at pulidong-pulido talaga. Pabilog yun, na animoy pinataob kawa. May mga bakas nga lang ng mga tipak, na para bang mga tama ng bala nun. Nasa gilid lamang ito ng kanilang kusina. Nakabukod kasi ang kusina sa likod, na kung saan naman naroroon na rin ang banyo at poso na pinagkukunan nila ng tubig. Bali may 4 na silidang itaas ng bahay. 2 sa ibaba at may beranda din ito. Walang oras na pinipili. Kapag natsyempuhan ay may nakikita silang imahe. At mabilis ding naglalaho nun. Minsan ay imahe ng tao. Pero kadalasan umano, parang hindi nun. Hanggang pagpaparamdam lamang umano. Pero hindi naniniwala si Hil na hanggang doon lang. Ang kapatid niya umano na nag-iedad 8 taong gulang na babae na si Jenny. Parang sinasapian minsan. Kinakausap ang sarili. Minsan galit tapos hindi makausap ng maayos. Madalas nitong may reklamo na may nakikita siyang mga napakapangit na imahe. Araw-araw umano yon. Hindi naman kaila sa kanila na may nagpapakita talaga sa bahay. Pero kakaiba na kasi umano ang nangyayari kay Jenny. Kung ano-ano na lamang kasi ang pinagduduro nito. Tapos may sinasabing may nakikita siyang napakapangit.
lalo sa mga sinusuhulan na tagapangalaga ng lupain at katiwala sa bahay. Iba daw ang nakikita ni Jenny sa mga ito. Kaya ipinatingin ito sa isang espesyalista. Unang diagnosis, merong schizophrenia. Pero sa ikalawang pagsusuri, normal naman umano. Pinarehab ito ng 2 linggo at may maganda namang ipinapakita. Hindi katulad ng nasa bahay umano na ibang-iba talaga. Hanggang sa naipasuri na ito sa isang albularyo. At dito ay napag-alaman na may saklaw na umano ang elemento. Itong albularyong ito, yun din ang nagtaboy sa mga kababalagan sa bahay. Si Mang Salong. Wala umanong nairesolba dito. Maging sa nangyayari kay Jenny ay hindi nagawa ng paraan. Lubang napakahirap umano lagyan ng pagitan ng elemento patungo sa tao nun. Lalong-lalo na sa mga nakatira sa bahay dahil malakas ang kapit nito sa pamilya. Isang hapon, habang sila lang 2 noon ng kapatid niya ang naiwan sa bahay, kasama ng katiwalang si Aling Norma. Ito umanong si Jenny ayon kay Hill ay may mga sinabi sa kanya na siya namang labis niyang ikinagulat at ipinagtaka. Sa murang edad nitong si Jenny, malinaw ang pagkadetalye ng storya. Ayon daw kasi dito, nananaginip daw siya palagi. Nakakakita siya ng mga taong nakatambak at napuno ng dugo. May walang ulo, kalahati na lamang ang katawan. Nakabukas ang dibdib, nakalabas ang bituka, at nakakarimarim umano ang lahat nun. Meron pa nga umano siyang nakikitang inuud na. Magkakapatong-patong daw yon. Tapos bigla na lang sinigaan ang hindi niya matukoy na tao. Nawawala-wala daw, pero parang naka-uniforme. Tapos kuya, yung pugon, may mga bata dyan. Meron ding mga babae. Parang nagtatago sila. Napakunot ang mukha ni Hill. Napakaseryoso ni Jenny. Nakikita niya nga itong nangingilid ang luha sa mga mata habang nagsasalita nun. Bagamat parang hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi ni Jenny. Pero may nangyayari kasi ditong kakaiba. Napapaisip siya na baka may sumasapi dito at merong naisip parating. Animoy ginagawang tulay ang kapatid niya para sa katotohanan. Nagdududa na siya sa mga puntong yon na baka ito ang dahilan kung bakit pinagbabawalan talaga sila sa pugon. May harang kasing semento ang butas nito at may nakaukit na guhit na ekis nun. Gabi-gabi kong napapaniginipan. Nasabi ko naman ito kay nanay at tatay pero hindi naman naniniwala. Jenny, nung may kakaiba sa'yo, ano bang nararamdaman mo? Ang alin dun kuya? Iyon bang ipinatingin ako sa doktor? Oo, pero yung pinarehab ka kasi nga, inakala namin noon na may sakit ka dito. Sa ulo mo ba? Ay naman kay Jenny, nanglalamig lang naman siya noon. Ito naman ang madalas na nangyari sa kanya. Tsaka nasabi niya na rin ito sa kanila. Pagkatapos niyang maglamig ay nagtataka na lamang siya kung bakit nasa ibang lugar na ito. Kadalasan ay nagigis na niya umano ang kanyang sarili na nasa itaas na ng bahay. Samantalang alam niya namang naglalaro lang siya noon. Napapatango si Hill. Ang ibig sabihin lamang nito, wala talagang alam ang kapatid niya sa nangyayari sa sarili. Posibleng totoo na may sapi nga ito at totoo din yung sinabi ng albularyong si Salong. Sa mga puntong ito ay nasa itaas ng bahay ang dalawa. Magkakasama lang kasi sila sa iisang silid nun. Magkakabukod naman sana kaso pinasamahan si Jenny kay Hill. Dahil nga pa iba-ibang ugali nito at kinikilos. Ultimong sa mga sandaling yon, nakapantay pa rin si Hill.
Ito din ang dahilan kung bakit minsan ay naiiwan niya ng kanyang mga takdang aralin. Bali nakatuon na lamang ang atensyon niya sa kapatid. Nagkakaroon lang siya ng pagkakataon sa pansarili kapag naroroon si Nanay Thelma. Hindi din naman kasi gusto nito ang ibang kasama. Maliban na lang kay Hil. Natatakot din si Jenny sa katiwalang si Aling Norma. Gawa ng may buntot at sungay daw ito. Yun umano ang nakikita niya. Tapos may boy din sila na tingin dito ni Jenny para umanong impakto. Nung una, may sumusunod daw na anino. Pero katagalan ay nakikita niya ang boy na sobrang pangit umano ang mukha niya. Ito yung tagapangalaga ng lupain nun. Hayupan at katiwala sa bahay na may ibang figura sa mga mata ni Jenny. Di ba nga, mapapaisip na kayo na may sapagkasaltik nga sa utak. Pero may mga pagkakataon na maayos itong si Jenny. Mantakin yung may ipinapainom na gamot daw dito dati para pampawala daw ng delusyon. Pero anong nangyari? Wala pa ring talab yun. Nakakakita pa rin si Jenny kahit may tama ng gamot. Balikusan na lamang itong nagiging matino na walang tulong ng gamot. Inobserba nilang kapatid. Hindi niya muna ito isiniwalat sa kanyang mga magulang. Bagamat hindi siya sigurado na baka nasabi na ni Jenny ito sa kanila pero pinili-pili ni Hil na magmakasakali nun. 3 araw. Sunod-sunod na araw. Mas nagiging makwento na sa kanya si Jenny. Sa panaginip umano, nakakita siya ng hinahalay na babae. Ang masaklap, ang hinahalay umano na ito ay buntis pa. Pagkatapos mapagsawaan, pinatay ang buntis sa pamamagitan umano ng patalim sa dulo ng isang mahabang baril. Pinagsasaksak ang tiyan. Umusli pa umano ang sanggol sa sinapupunan niya. Laking-laki umano ang mga mata ni Hil noon. Kung hindi siya nagkakamali, sundalo ang pumatay. Nagtanong siya sa kung naka-uniforme ba tapos singkit ang mga mata. Pero ayon kay Jenny, naka-uniforme pero nagsasalita daw ng Tagalog. May iba siyang nakikita na hindi niya maintindihan ang mga sinasabi noon. Napaisip naman noon si Hil na hindi kaya sa panahon ng Hapon nangyari yon. Na Pilipino yung pumatay. Na may mga Pilipino ding nakipagkampiyan sa mga Hapon noon. Bumaba siya ng bahay. Naroroon naman ang kanyang mga magulang kung kaya pwede niyang iwan ang kanyang kapatid. Tsaka wala umanong pasok sa eskwela sa araw na yon. Nagtungo si Hil sa likod. Sinuri niyang maigi ang pugon. Inalis niya pang nakaharang na baging sa butas nito. Umakyat siya sa may taas. May chimeneyang maliit yon. Tinanggal niya ang blocking nakatabon kahit sobrang bigat nito. Konting siwang lamang ang nagawa niya. Sinilip niya ang loob pero madilim. At ni konting detalye ay hindi niya makita nun. Kumuha siya ng kandila. Malaking kandila na nasa loob ng baso. Tanglaw ito sa kanilang altar. Pero dinekwat daw yun ni Hil. Bumalik ito sa pugon tapos sinindihan niya ang kandila at nilaglag niya doon sa loob. Dito ay nakikita niya ng ilang parte. Mga sapot ng gagamba pero parang may mga tela doon. Para bang mga damit. Tapos parang may buto. Medyo binagabag si Hil. Sa tagal na panahon nila sa paninirahan sa lugar. Siya lang siguro ang nakakita noon. Dapit hapon na ito. Sinabi niya ang kanyang natuklasan sa mga magulang. Kung anong nakita niya sa loob na parang may buto. Imbis na magkaroon ng interes sa mga magulang at makitaan ng pagkagulat nun, pinagalitan pa siya. Sabi ng kanyang tatay, ilang beses niya daw sinabi na wag gagalawin ng pugon. Bakit umanong sobrang tigas ng ulo ni Hil? Hindi na lamang nagsalita ang binata.
Naguguluhan siya. Dumaan kasi sa pagbibindisyon ng tahanan, maging sa albularyo at espiritista nun. Pero hindi pinasuri ng kanyang ama ang pugon. Hanggang doon lang sa loob ng bahay. Sino bang hindi magtataka dyan, di ba? Dito pa lang, may alam na talaga ang kanyang tatay sa kung ano ba talaga ang meron doon sa pugon na yon, na siya namang kinukubli at mahigpit na pinagbabawal na suriin ito. Kinabukasan, dahil sa tindi ng pagkabagabag ay sinuri pa rin ni Hill ang pugon. Yung may mga parting nilulumot sa likod ng pugon. Kiniskis niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may makitang maraming mga pangalan. Nakapaloob ito sa guhit na parisukat. Alam niyo ba na may petsa pagkatapos ng katagang died? Magkakaparehang petsa. Hindi ko na lang babanggitin dito pero kasama ang mga panahon na yon o ang mga taon na yon sa panahon ng Hapon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, dito lang naman nangyari sa kabanatuan ng isa sa mga mass massacre nun. Dito din ang death march at dito sinunog ang mga banyaga na POW o prisoners of war kung tawagin. Marami ang naipahagayagan nun. Pero ayon sa sabi-sabi ay marami din ang hindi. Para ba umanong sasabog ang dibdib ni Hill noon sa kaba? Ano to? Libingan tong pugon na to? Ayon pa kay Hill, may nakita din siyang mga bakas ng tunaw na kandila. Hindi nga lang kapansin-pansin ito gawa ng natatabunan na yon ng mga dumi at baging. Makapal na ang mga damo sa likod ng pugon na yon. Kinagabihan ay walang takot na sinabi ni Hill sa kanyang tatay ang natunghayan niya. Wika pa nito, magpaliwanag umano sa kung ano yon. Dahil malaki na daw siya at kaya niya nang umintindi ng mga bagay-bagay. Sila lang dalawa sa beranda. Ang nanay niyang si Thelma daw kasi maagang natulog yon. Tsaka si Jenny, tulog na rin ito katabi ng nanay. Para bang nagulat itong si Tatay Japet. Nanlaki ang mga mata na animoy, may namumutawi ng salita sa bibig pero nagdadalawang isip lang na ihayag. Ilang beses lang ang tanong na yon at nagkaroon talaga ng katahimikan. Mga 5 minuto siguro bago pa nagsalita ang tatay. Pumasok pa kasi ito sa loob ng bahay at kumuha ng maiinom na tubig noon. Ayon sa kanya, ang makakapagpapaliwanag daw ng gusto ay ang kaanak ng mga pangalan na naroroon. Yun ay walang iba, kundi ang boy nila at ang katiwalang matandang babae. Napakaraming namatay dyan sa pugon na yan, anak. Yung bilang ng mga pangalan, yun lang ang kinilala. Pero ang iba wala. Basta anak, ikaw na bahala magtanong kay Aling Norma. O hindi naman kaya saboy natin na si Mang Isidro. Ako kasi hindi ko naatim kapag naririnig ko ang patungkol dyan eh. Lubang hindi talaga kinakaya ng kalooban ko. Ayun, nalaman niya din pero kulang pa sa impormasyon. Pero kahit papano'y napapanatag ng binata nun. Pero nakakatakot daw ito, Sir Seth. Ultimong si Hill, parang hindi daw kakayanin ng mga malalaman nun. Kaya inihanda na talaga niya ang sarili. Bukas ng maaga naman, dadating si Aling Norma. Ito kasing si Mang Isidro, yung boy nila ay nasa 7:00 pa yon. Sumunod na araw ay walang ano-anong tinungo niya si Aling Norma sa kusina. Abala ito sa paghahanda ng agahan. Sinabi niya rito ang mga nakita sa loob ng pugon. Dagdag pa nito, meron na siyang idea pero hindi pa umano malinaw. Kumunot ang mukha ni Aling Norma. Akala ni Hill ay magagalit ito, pero bigla na lamang itong napaluha. Hanggang sa naupo yun at nakatingin sa malayo. Ilang mga sandali ay sinabi nito na 3 kapatid niya umano ang namatay doon sa pugon na yon. Kitang-kita niya ang buong pangyayari.
Nagkaroon ng malawakang pagsisiyasat umano noon ang mga Hapon sa kung meron bang kahina-hinalang residente na sumasapi sa kilusan. Mga espiya at iba pa. Yung tatay daw nilang isa doon. At nakitaan ito ng mga papeles na naglalaman ng mga sulat mula sa isang personalidad para ihatid sa mga sundalong Amerikano. Ang bahay daw nila noon ay nasa unahan lang. Ang naiwan sa tahanan ay ang nanay at tatay ni Aling Norma. Sa mga puntong ito ay nakatago na daw siya sa pugon kasama ang mga kapatid. Hanggang sa nakarinig sila ng pagputok nun. Mula ito sa bahay nila Aling Norma. Mabilis niyang naisip na baka pinagbabaril na ang kanyang mga magulang. Kung kaya naman lumabas to noon si Aling Norma kasama pang ilan. Maging ang guro daw noon ay lumabas ito. Habang nangyayari naman yon, ang mga bata sa loob ng pugon, nag-iyakan at nagkasigawan talaga. Nakita ni Aling Norma na nakahandusay ang tatay niya sa beranda nila. At may isa pang putok ng baril. Dito niya na napagtanto na ang pinapuputokan nito ay ang kanyang ina. Nag-iiyak daw noon si Aling Norma. Hanggang sa may paparating na mga Hapon. Susugurin sana ito ni Aling Norma. Mabuti na lang at tinablot siya ng grupo at dumapa talaga sila sa may makapal na damuhan. Hindi naman sana makikita ang nilalaman ng pugon kung hindi lang dahil kay Aling Norma noon. Siya kasi ang unang lumabas at tinabol siya noon ng guro para pabalikin. Pero huli na ang lahat. At dahil may lumabas din noot, isabay pa dyan ang pag-iingay ng mga bata. Nakita ng mga Hapon na doon sa loob maraming nagtatago. Binuhusan daw ng krudo ang butas nun. Sinilaban. Kitang-kita ni Aling Norma ang paglabasan ng mga nasusunog na bata. Pero pinaputukan umano ito ng baril. Hindi pa nakontento ang mga Hapon. Pinaputukan ng baril na maraming beses ang butas. Wala umanong nakaligtas doon. Sobrang sakit sa pakiramdam. Kasama ba naman ang mga kapatid niya? Bukod pa sa pangyayaring yon, ang ibang mga residente sa lugar, pinagpapatay din. Itong bahay na malaki na pinagmamay-ari nila Hill, hindi na damay ang nakatira. Maganda daw ang pagkakatago at doon ito sa kisame. Susunugin din sana ang bahay pero naabutan ito ng ilang mga kasapi ng kilusan. Nagkaroon ng bakbakan sa lugar at napalis naman ang mga Hapon. Pero huli na ang lahat. Ang laman daw ng pugon ay sinubukan nilang alisin pero sunog na sunog ito at lalala lamang ang mga postura kung ilalabas nila. Kaya naman napagpasya na lamang na gawing punto dito. Napaluwa daw si Hill. Damang-dama niya ang sakit na nararamdaman nitong si Manang Norma. May dinagdag pa ang matanda na siyang ikinagulat talaga ni Hill noon. Duda umano si Aling Norma na lahat ng pagpaparamdam sa bahay ay galing sa pugon. Hindi lang kaluluwa dahil nakakita na din daw si Aling Norma ng impakto. Hindi niya lang sinasabi ito gawa ng baka ipag-iba umano ang pugon noon. Ultimong si Tatay Japet noon, yun din ang nasa isip. Bale sila lang tatlo ang nakakaalam. Si Mang Isidro, Tatay Japet, at Aling Norma. Ito namang si Mang Isidro. Ina at ama daw ang nasa loob ng pugon. Ganun din siyempre ang sinapit kasama ng iba pa. May isasama sana si Mang Isidro pero isa pala ito sa mga lumabas noong lumabas na din si Aling Norma. Nakatakas at hindi naabutan ng mga Hapon. Nga pala, magkakamag-anak kumano si Aling Norma at Mang Isidro. Bagamat naging malinaw na kay Hill ang lahat pero sa tingin niya ay hindi maganda kung ikukubli lang ito. Mantakin niyo, nung minsang may espiritistang sumuri at sinabing may kakaiba daw sa likod ng bahay. Humarang ang Tatay Japet noon. Wala umanong kakaiba doon sa likod. Kasama pa si Aling Norma sa pagtanggi na walang kakaiba. Ngayon yung nagdudusa, sila lang pamilya.
Kung si Tatay Japet lamang umano ay ayos lang gawa ng sa tingin naman ni Hill ay sanay na ito. Pero yung kapatid niya na si Jenny, papaano na? Maging sila noon na walang kaalam-alam, damay na rin. At dahil lang ito sa pagkukubli nila sa kung anong meron talaga sa bahay. Nagsisisigaw ng hustisya ang mga kaluluwa sa lugar na yon. Nakaisip si Hill ng paraan. Pupuntahan niya umano si Mang Salong. Yun lamang ang tanging paraan. Maski yung hindi din nasuri ang likod. Kilala si Mang Salong sa lugar na napakagaling na albularyo. May sabi-sabi pa nga na nakapatay na umano ito ng balbal. At marami nang napatunayan sa larangan ng gamutan at elemento. Pero doon pa lamang sa bahay nila, sumuko ito. Pagsapit ng hapon ay kagad umalis si Hill. Sumakay ng jeep at nang makarating sa lugar ay hindi naman siya nahirapan na hanapin ang bahay. Maraming nakakakilala dito. Pagkabungad niya sa tirahan ng albularyo, naroroon ang matanda nun. Nagtaka pa nga ito sa pagdating niya doon. Hindi naman na siya nag-aksaya ng oras kasi nga baka hanapin na si Hill ng mga magulang. Kinakailangan hindi pa mag-alas 6 ay naroroon na ito at nakauwi na nun. Ito kasi ang mga oras ng hapunan. Hindi niya rin ito ipinaalam kay Aling Norma. Alam niya din naman na magsusumbong ang matandang yun sa tatay niya kung sakaling sabihin niya ito sa katiwala. Sinabi ni Hill kay Mang Salong ang mga nalalaman patungkol sa pugon. Maging ang buong kaganapan na namutawi sa bibig ng katiwala. Nagulat ang matandang albularyo. Tapos makikitang parang naging alikaga ito at tila nagmamadali. Hill, yung kapatid mo nasa delikadong kalagayan na yon. Hindi ko lang sinasabi sa inyo kasi nga baka hindi paniwalaan. Lalo't hindi ko nagawan ng paraan ang mga pagpaparamdam sa inyo. Nababalot ng kadiliman ng bahay ninyo. Mabuti at sinabi mo sa akin ito. Yun lang ang sagot, iho, pero bakit ikaw lang ang nagsabi nito? Ano kayang problema? Ay na nga Manong, palihim lang tong pagpunta ko dito. Si tatay, yung boy namin at katiwala, sila po'y nagtatago ng usapin ito. Ano po bang dapat gawin ko? Sabi ko na nga ba, sa tuwing tinatanong ko ang tatay mo ay inilalayo niya lagi ang usapan. Ngayon alam ko ng dahilan. Sekreto na lamang natin ito. Ipaalam mo sa akin kapag walang tao sa bahay ninyo. Yun lang ang tanging paraan. Pumunta ka dito Naiintindihan ko naman kung bakit ayaw nilang sabihin. Malamang puntod yun Pero hindi mabuti ang ganong sinapit ng mga tao noon. Lahat ng kaluluwa noon ay nagnanais ng katarungan. Hindi naman siya umaharang ako kasi nga kaanak yun ang mga pinagkakatiwalaan niyo sa bahay pero masama ang ginagawa nila. Dapat palayain ang mga kaluluwa doon. Sa tagal na nito ay malamang sinasakyan na ng mga masasamang elemento. Nako, yung kapatid mo malamang siyang ginagawang tulay. Sinabi niya naman kay Manong Salong na yun din ang pagdududa ni Hill. Si Jenny ang ginagawang daanan ng mga kaluluwa para maiparating sa mga tao ang totoong nangyari. Sumabat ang matanda. Bata pa umano si Jenny at maaari umanong mapinsala ang katawan at pag-iisip niya ng tuluyan. O hindi naman kaya ay mamamatay ang kapatid ni Hill sa dami ng sumasapi dito. Hindi na nagtagal pa si Hill. Matapos lang masabi na babalik siya kapag wala ang mga magulang ay umalis na rin ito ron. May problema nga lang kasi nga laging nasa bahay si Mang Isidro at Aling Norma. Naroroon pa ito sa likod lagi nakatambay. Yun na lamang ang agam-agam ni Hill noon. Ayon kay Hill, hindi siya sigurado pero itong nakikita ng kapatid niya sa boy at katiwala. Malamang, mga demonyo yon na bumubulong sa mga ito para protekta ng pugon. Mabubuti naman sila pero may pagkakataon nga lang na hindi nagugustuhan ni Hill ang ugali. Mapamahiin
at isa ang mga ito sa humaharang sa kanya na suriin ang pugon. Nagsusumamo ang mga kaluluwa na matagal na panahon na, pero hindi nila binigyan ng katahimikan yon. Nang makarating sa bahay, kalmado lang at parang walang nangyari. Nagtanong pa ang Tatay Japet sa kung saan siya galing. Sabay tingin ito kay Aling Norma. Pakiramdam ni Hil ay nakita siya ni Aling Norma sa pag-alis kanina. Gawa ng itong tatay ng binata, hindi siya nito hinahanap kapag hindi pa hapunan. 5:00 pa lang yan eh. Sinabi niya na lamang noon na gumala sa kamag-aral. Tinitigan siya sa mga mata ng Tatay Japet at sinabing huwag daw magsisinungaling. Nagsumbong ba umano ito sa otoridad? Hindi ah. Ba't naman ako magsusumbong? May dapat po bang isumbong? Yung sa likod, yun po tay. Hanggang doon lang naman. Gusto ko lang malaman. Kahit paano panatag na nga ako ngayon eh. Alam ko naman kung bakit nyo kinukubli. Ayaw nyo ipag-iba. Tumango ang kanyang ama at ngumisi nun. Hindi niya daw alam, Sir Seth, kung bakit ayaw ng Tatay Japet na matahimik ang mga kaluluwa doon. Tingin niya nga umano, may gumagabay din ditong demonyo. Umakyat si Hil ng bahay at kinausap ang kapatid. Di ba sa boy natin at Katiwala may ibang nakikita ka, Jenny? Bukod dun, meron pa bang iba dito? Sa akin, kay nanay, kay tatay. Kamusta? Ayos lang ba kami sa paningin mo? Si tatay, kuya, minsan makapalang kilay niya. Natatakot nga ako sa kanya kapag lumalapit sa akin yun. Napapailing si Hil nun. Silang tatlo at saktong sila talaga ang inuudyukan ng mga kampon ng dilim na panatilihing nakakuble ang nasa pugon at hindi patahimikin ng mga kaluluwa. Pero ayun nga, naroroon ang kapatid ni Hil nun at siguro'y ginagawang kasangkapan ito ng Panginoon para mabunyag ang lahat. Sa naaalala pa ng binata noon, ang tatay niya mismo ang nagpayo na ipatingin sa espesyalista si Jenny. Maging sa pagrehab nito, kahit pa man pinipigilan ng nanay Thelma gawa ng may nakapagsabi na ipa-albularyo na lamang. Malinaw na sa kanya ang lahat, Sir Seth. Iba talaga ang kababalagan, lalo na kapag ang usapin na dyan ay mga kampon ng kadiliman. Ilang araw din siyang nakasubaybay. Alam niya lagi ang bawat kinikilos ng mga tao sa bahay. Ang nanay Thelma ay pasikreto niyang sinabihan sa mga plano. Pero bago niya ginawa yon ay kinumpirma muna ni Hil at baka kasabwat ito ng kanyang ama. Siniwalat niya noon ang kung anong nasa loob ng pugon. Wika ni Hil, totoo ito at inamin sa kanya yon ni Aling Norma. Gulat na gulat umano ang nanay. Napatakip pa nga ito ng bibig nun. Napapailing at sinabing wala daw siyang alam dito. May mga haka-haka pero hanggang doon lang. Pero sa usaping kasaysayan na may pinatay na sangkatutak sa pugon na yon, wala. Doon na sinabi ni Hil na si Jenny daw, batay kay Mang Salong ay nasa delikadong kalagayan. Nagsasalit-salitan daw sa pagsapi ang mga kaluluwa dito na namatay doon sa pugon. At maaaring ikapahamak ito ng kapatid na babae kapag hindi nagawa ng paraan. Dagdag pa ni Hil nun, tutulong daw si Mang Salong. Pero kinakailangang walang tao sa bahay para walang makapigil sa gagawin nito. Napatango si Nanay Thelma at ang sabi nito ay siya na daw ang bahala. Aayain niya ng gala sina Tatay Japet kasama ng 2 kasambahay nila. Doon ito sa farm nila sa may Pangasinan. May palaisdaan kasi sila doon, Sir Seth, tapos maraming kambing, baka at manok. Sabi naman ni Hil na magpapaiwan siya sa bahay. Isama na lang pati si Jenny sa Pangasinan nang wala siyang babantayan. Magiging abala lamang ito kapag isinagawa na ng albularyo ang kung ano sa pugon. Ay na nga. Napapayag si Nanay Thelma. Pinagplanuhan nilang maigi ang lahat. Habang tumatakbo ang araw ay nagpaparinig na si Hil na aalis ito.
at pupunta sa bahay ng kaklase. Mga isang araw daw siya doon gawa ng party. Habang nangyayari naman ito ay nag-aaya na din si nanay ng gala kahit 2 araw lamang umano. Kasalukuyan silang nasa pagkainan noon. Naroroon din si Aling Norma. Nagsisimula nang magturo si Nanay Telma sa kung sino ang isasama. Siyempre itong si Tatay Japet ay parati na bang naroroon sa Pangasinan. Isang beses sa isang linggo na nasa Pangasinan kung kaya matik hindi na kailangan pang abisuhan yon. Si Aling Norma na lang, si Mang Isidro at Jenny ang tinuro ng nanay. Ika-4 si Tatay Japet. Hindi kasama si Hil. Nasa plano na eh. Pero inaya pa rin ito ng nanay para hindi halata nun. Siyempre kunwari tatanggi pero gets na daw niya yon. Wala silang alam na ito na ang mga sanaling magkakaroon ng pagkakataon si Mang Salong. Ayun na nga. At pagsapit ng Biyernes ng hapon, bumiyahe kagad sila. Sa Linggo pa ng umagang balik. Ayos lang naman kapag si Hilang may iwan gawa ng kaya niya namang asikasuhin ng sarili. Walang ano-anong pinunta nito kagad si Mang Salong. Saktong naroroon ng matanda. Pagkahudyat niya dito ay kaagad nakaintindi yon. Inantay niya lang siya sa labas ng bahay dahil marami pang inihahanda umano ang albularyo. Gabi na daw yon. Nagsisimula ng kilabutan si Hil. Napapangunahan na ito ng takot. Kararating pa lamang daw nila pero nagtayuan ang balahibo ni Hil noon. Diretso yun. Binuksan lang ang ilaw sa likod at kumuha ng flashlight si Hil. Itong butas umano ng pugon. Sa pilitan nilang inalis ang tabon na semento. Binakbak ni Mang Salong gamit ang bara. Hanggang sa nagkaroon ng tipak sa ibabaw ng takip at nagawang maiusog nila yon. Para umanong may sumampal na malakas na hangin sa mukha ni Hil pagkabukas nito. Kasabay pa rito ay wari, may mahinang iyak siyang naririnig nun. Itong si Mang Salong nagmumuni-muni. Nasa bukana pa sila ng butas. Ilang mga minuto, pumasok daw si Mang Salong. Hindi alam ni Hil kung susunod ba siya. Inilawan niya sa loob pero may nakaharang. Parang drum na bakal ito na inupi at hinarang doon. Hindi naman umano siya tinawag ng manggagamot. Pero dahil nga sa natatakot na siyang lumabas noon buhat ng siya na lang mag-isa. Pumasok ito sa loob. Gumapang pagilid hanggang sa tuluyan ng makarating sa malawak na espasyo. Ganoon na lamang ang pagkawindang ni Hil dahil nagkalat umano ang mga buto. Marami umano yon. May mga bungo pa. Magkakaibang laki. May animoy sa sanggol. Paslit na nasa edad 5 taong gulang hanggang 10. At may malalaking bungo din nun. Itong si Mang Salong umano ay tumutulo ang mga luha sa mga mata. Ang sabi, totoo pala talaga na may mga sinunog na buhay dati. Hindi lang mga banyagang bihag kung hindi pati na rin ang mga lumad na taga-Kabanatuan. Kumuha ka ng sako, mga 3. Isisilid natin ang mga buto at ililipat sa sementeryo. Pero bago yon, kailangan mo nang maisagawa kong pagriritual dito. Nakikita nila tayo ngayon. Nasa paligid lang. Dama ko sila. Nakakaawa. Hindi biro ang sunugin ng buhay. Sobrang sakit. At mas lalong hindi biro na hindi sila matahimik at nararamdaman ng paulit-ulit na sakit dahil dito. Mang Salong, pwede po bang samahan niyo na lang po ako? Natatakot ako eh. Huwag ka mag-iingay. Aray ko po, amunti ka na ako malaglag. Nagsisimula na kasing magdasal si Mang Salong noon. Biglang nagreklamo itong sa Hil kaya mahinang dinakma ang kanyang mukha. Itinulak ng bahagya. May chamber daw sa paligid. Bali pababa ito at tingin ni Hil ito ang lagay ng mga panggatong o dito nanggagaling ang siganon.
Kitang-kita niya sa baba na madami ding bungo dito. Maliliit ang mga ito na parang mga batang nasawi. Ilang mga sandali pa ay nagsindi daw ng mga kandila si Mang Salong. Pinapatay ang ilaw ng flashlight. Pagkatapos lang mapatay ang flashlight noon ay lumamig daw bigla doon sa loob. Kung kanina ay sobrang alinsangan noon, ngayon ay para na umanong mayelo. Itong pagmumuni-muni ni Mang Salong ay nakakakilabot daw pakinggan. Para pang galit umano ito. Ilang minuto ang nakalipas ay biglang nagsilitawan ang mga imahe ng tao. Pero walang mga muka. Napakarami nila noon. May mga bata, matatanda at kalalakihan. Karamihan mga bata. Lampas daw 20 sa pagkakatansya ni Hil. Magkakaiba ang posisyon. May nakakapit daw sa kisame ng pugon. May nasa dingding at merong nakapatiwarik. Tapos dun sa chamber umano, nagsisiksikan ang mga nakikita niya doon. Mga nasa 10 mahigit yon. Kung kilabot lang daw ang pag-uusapan, walang mapaglagyan ng nararamdaman niya noon. Hindi na magkawari ang binata. Takot na takot si Hil. Idagdag pa dyan na hindi lang kaluluwa ang nakikita niya dahil may mga umaamag umano na tila mga mata at kulay apoy ito. May sobrang itim din doon na may sungay. Halo-halo umano. 3 kandila ang nakasindi nun. Ang isang nasa gitna ay kulay itim. Nagsisimula na noong magkumpas umano ng kamay ang albularyo. Hanggang sa nagsenyas ito na buksan ang ilaw ng flashlight. Walang ano-anong ginawa naman yun ni Hil. Ang sabi ng albularyo, halong lamang lupa at elemento umano ang nananahan. Binibilanggo nito ang mga kaluluwa na naroroon. Gawa ng kapag may mga kaluluwa, mas malakas ang kampon ng dilim sa loob. Kumakapit daw kasi sila sa mga ito. Tapos ay inuutusan para makapanakit ng tao. Pero may Panginoon pa rin at gumawa ng paraan ito para lang ipaabot ang hinanaing na mga namatay doon. Sa pamamagitan ni Jenny. Kukuha na po ba ako ng sako? Pwede po bang samahan niyo na lang po ako? Hindi pwede. May mga elemento. Kinulong ko ang mga masasamang elemento para hindi makalabas. Itong kinauupuan ko ay harang nila. Ikaw ang mag-aakot sa mga buto habang kinukumpleto ang dasal para sa pagpapanatag ng mga kaluluwa. Kapag nailabas mo ang mga buto, susunod sa iyo mga kaluluwa. Mapuputol ang koneksyon ng kampo ng dilim at maglalaho sila. Hindi maintindihan ni Hil ang mga sinabi ni Mang Salong. Pero sinunod niya pa rin ang pinag-uutos nito. Para umano siyang nag-uuling nun. Sobrang dumi niya na sa kahakot doon sa mga buto. Madalian pa yun gawa ng natatakot siya sa labas. Hanggang naubos daw yon. Dito ay nagsindi ulit ng kandila si Mang Salong pero yun lang, kulay itim. Dahan-dahan itong umaatras hanggang sa makalabas na doon sa pugon. Ibinalik nila ang takip at pinagtulungan nila noon na dalhin ang mga buto sa isang malapit na sementeryo. Maraming ginawa ang matanda. Nang makarating sa sementeryo, dinasalan pa ang mga buto na yon. Bago pa ipuslit doon sa lagayan ng mga buto na tinatawag na kumon. Ito yung tambakan ng mga buto na galing sa nasirang mga puntod at wala nang nagkiklaim pa na mga kaanak. Pagkatapos noon ay sumama pa rin si Mang Salong sa bahay nila. Naglilibot-libot ito sa kabuuan ng tahanan. Hanggang sa sinabi ng matanda na mahina na daw ang presensya ng mga elemento. Nagtagumpay daw sila sa kanilang ginagawa. Dagdag ni Mang Salong, kung sakaling dumating man ang mga magulang ni Hil, siya na daw magpapaliwanag sa mga ito. Bahala na umano kung anong mangyayari nun.
Ang importante ay ligtas na ang bahay, lalo na ang kapatid ng binata. Pero noong umuwi daw ang mga magulang, hindi nagpakita si Mang Salong. Mabuti na lang at naayos ang butas noon. Yung tipong hindi na talaga mapaghahalataan. Binalik din ang mga baging kung kaya hindi na ito kapansin-pansin. Doon na bumalik sa normal si Jenny. Hindi na rin ito nakakakita pa ng kung ano-ano sa bahay nila. Maging ang boy noon at katiwala. Hindi na rin iba ang paningin ni Jenny. Ang nakakaalam lang ay si Hilat ang nanay niya. Sa nanay Thelma lang niya sinabi ang lahat. Bagay na naniniwala ito dahil nga gumaling na si Jenny. Bahala na daw yung pugon. Maski pa magsindi ng kandila sila Mang Isidro at Aling Norma kapag araw ng mga patay at kaluluwa. Pwede naman umanong magsindi kahit saan. Basta may ipaparting lang ng dasal. Madidinig ito ng mga kaluluwa. Hanggang sa ngayon ay naroroon pa rin ang pugon. Marami nga lang bahay na dito. May mga pasilidad na din at itong pugon ay gibana. Kumbaga gumuho pero walang gumalaw doon. Natural. Alam ko yun gawa ng anak ako ni Hil. Wala na ang katiwala at si Mang Boy. May mataas na bakod na din ang paligid ng bahay. Hindi katulad noon na lusutan talaga kahit saang direksyon. Isang makasaysayang pangyayari na nagdulot ng kababalagan sa lugar para maiparating lang ng mga kaluluwa ang hinanaing nila sa paghahanap ng katahimikan.